Panginoon, turuan niyo po kaming magdasal. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 6, verses 6 to 15, and I read it for you. But whenever you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. When you are praying, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Pray then in this way: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And do not bring us to the time of trial, but rescue us from the evil one. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your trespasses. Paano ka magdasal? Ngayong panahon ng Kwaresma, tayong lahat ay inaanyayahan na paigtingin, palalimin ang ating buhay panalangin. Maaring tayo ay nasanay sa pagdarasal ng mga tinatawag nating vocal prayers. Mga dasal, halimbawa kagaya ng rosaryo, ng mga debosyon, mga sinasabi ng mga salita ng panalangin. Kung nakakatulong ito sa iyong buhay panalangin, mas maganda, ituloy mo ito. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo rin ay hinihikayat na manahimik. Papaano kung ang panalangin natin ay hahaluhan natin ng iba yung pananahimik? We need to dig deeper. We need to go down. Tingnan natin ng mas malalim. Ang panalangin natin hindi na lamang nagtatapos sa salita, kung hindi sa pamamagitan ng iba yung pananahimik, nagiging contemplative prayer. Maaring ang panalangin mo ngayon ay sa pamamagitan ng pag-upo at pananahimik, maaring pinagninilayan mo ang salita ng Diyos. Sa iyong pagbabasa ng salita ng Diyos, mayroong berso na ikaw ay nakakonect o narinig mo at naramdaman ang panawagan ni Jesus na huminto at pagnilayan ito. O maari namang sa buong magdamag ang iyong mga karanasan, ang iyong pagninilayan at tanungin ang iyong sarili, nasaan ang Diyos sa buong maghapon, sa aking mga karanasan, at ikaw ay hihinto at mananahimik. O maari namang nakaupo ka at nananahimik at ikaw ay aware na kasama mo ang Diyos, ang presensya ng Diyos sa iyong pananahimik. Ang ating pananalangin ay hindi na lamang sa salita, kung hindi ngayong panahon ng Kwaresma, iba yung pananahimik, pag-iisip, pakikinig sa kanyang tinig na nangungusap sa ating mga puso. Nawa ang Kwaresmang ito ay maging makabuluhan. Dadagdagan ang buhay panalangin, dadagdagan ang pananahimik. Kagaya nga ng request ng mga alagad, Panginoon, turuan niyo po kaming magdasal. At itinuro ni Jesus ang Ama namin o ang panalangin ng Diyos. Ang Ama namin ay kumpleto, hitik sa pagpapalat grasya, hitik sa panalangin ng paghingi, papuri, paghingi ng patawad, pagpapatawad, ang paghingi ng lakas ng loob para patawarin ng iba. Sa ating panalangin, maaari natin itong gamitin at habang dinadasal natin ito, maaari nating namnamin ang bawat linya nito at tingnan ang ating personal na buhay
at mga karanasan. Manahimik, magdasal ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipunla po ninyo sa aming mga puso ang katahimikan. Ngayong panahon ng Kwaresma, nawa madagdagan ang aming pananahimik at ang aming pakikipag-usap sa inyo sa panalangin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.